Good morning, Plant Kids. This is Plant Tatay and we are now here at the Terrace Garden. At meron na naman po tayong update dito, no. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko ginawa. So, papakita ko na sa inyo kung ano yung nangyari. Okay? Let's go. Ayan, dyan natin uunahin, no? So ito yung una kong pakita sa inyo kasi ito yung major na dito, change. Okay? So if you would remember, dyan sa corner na yan, nandyan po yung yung turtle turtle enclosure ko. So previous vlog ko, makikita nyo na kung saan ko siya inilagay na, no? So kaya ang ginawa ko, since yung pwesto ng turtle enclosure ay nakalagay yung rack na yan, inakyat ko na yung rack at dyan ko na ipinesto muna. So this is another trial kasi etong mga Sansevieria ko ay galing naman dito sa ilalim ng shelf. Papakita ko sa inyo mamaya kung saan galing, no? So hindi na siya masyadong sa araw. So technically, itong part na ito ay mas maliwanag at minsan nadadapuan niya ng araw pag galing dito sa side na to. Tuturo ko rin sa inyo mamaya kung saan galing yung araw, no? So, I think that's a better place for them. Hopefully lang talagang mas maganda sila dyan. Kasi kung naalala nyo dati, sa mga unang part pa, etong table na to at meron pang isa ginawa ko nandyan yung aking mga Sansevieria. So hindi siya nag-thrive ng maayos dyan nung time na yon. Parang nagkakasakit siya o nalulusaw siya, pangit sila dyan. So titingnan ko kung mas magiging okay sila dyan ngayon dahil mas mga hardy na naman tong mga itong mga Sansevieria na to na nilagay ko dyan. Matatagal na sila sa akin, nag-baby na, napropa ko na. So, mas na sila, mas matitibay na sila. So, hopefully, ayan, mas okay sila dyan. Etong tatlong to, temporary pa yan dyan. Hindi ko pa decision final kung dyan talaga sila. Kasi, yung pinanggalingan nila, kumbaga nagpaluwag lang ako. Pero ito, feeling ko dyan na siya. Okay? So itong rack lang na ito, parang nagiging ko lang, parang patungan, temporarily, ganon. So katulad nito, yan for repotting. Tapos ito, parang ito na yung parang magiging work area ko dito, patungan. Kaya yung mga nandyan ngayon, parang for fixing yan, mga yan. Kaya sila nandyan. Ayun, itong isang cactus, nakita ko may mga siya. Para mga dot. So hindi ko alam kung scale, sa aralin ko pa yan. Tapos ito, nagkaroon siya ng mga dried parts. Ayan, kaya nagputol-putol ako. Tapos ito for repotting, dahil tingnan nyo, na ay, ito pa pala, may part pa na may umano na siya, nagsistretch na siya kasi nga yung kanyang mga roots. So ililipat ko siya ng mas malaking paso. And then ito, naipatong ko lang yan dyan. Hindi ko pa kasi alam kung saan ko ilalagay. Okay? So, if you will note, tsaka, tinanggal ko na po yung mga bird cages dito at tsaka dito. Mamaya explain ko yan. So, dito, kasi nga, parang ang dumi-dumi niya lagi because of the bird seeds na nanggagaling dito, yung mga pinagkainan ng mga ibon. So, ngayon, mas konti na lang yan. Tapos ito, actually kasama dapat to. Pero may may anak pa sila na pinapakain. Hindi ko pa na double check ngayon ulit kung okay pa naman. Pero yan, it's their 4th time na naglay ng eggs na nakabuhay. Pero hindi lagi nabubuhay. Ayun, nandun. Yan, naririnig nyo? Yun yung mga babies. So may babies pa sila. Dalawa yung nabuhay ngayon. For the longest time hindi sila nakakabuhay, parang pinapatay ng mother eventually pag mahina. So ito, kaya nga
as about as I was about to say kanina. So, itong part na ito, ayan, ang sahig na yan. Malinis siya ngayon for the longest time. Dahil nga, walang nahuhulog na ano, na bird seeds. Tapos, yun nga, I think, kaya rin nagkakalat din dyan. Kasi yung daga, pumupunta siya dito dahil may makakain siya from the fallen bird seeds. So, nakikita pa rin namin yung daga, pero hindi na siya masyado nagkakalat dahil wala naman siyang nakukuhang pagkain. Okay? And then, on this side, ayan, ito yung major naman na ano, change dito. Itong taas na to. Dati, nandyan yung bird cage, nandun yung mga paso sa taas. So, yung mga paso, nirelocate ko sa third level. Nandun siya sa third level pababa. Ayan. Tapos, yung mga paso dito, inangat ko siya dito. So, nasa second level ngayon lahat ng aking mga propa. So far, tingnan nyo naman yung aking mga ano. Nakalimutan ko kung ano to eh. Crown Prince yata tong mga to nung namatay yung mother. Pinagkukuha yung mga babies. So, at least majority ng babies nila buhay. Ayan. Ito pa isa oh. Tapos yung iba, lemon. Ayan, yung mga lemon ba yan? Tapos, yung iba yung ganito. Basta, most of them, mga propa ng babies yan kasi from the mother na nalusaw. Okay, tapos nandun, so yung mga nandito ng mga sanse, nandun na sila sa taas, tsaka sa hawo at tsaka agave, ayan o. Ayan, nandun sila sa taas. May dalawa akong bagong propa dun sa likod. And then of course, may ficus nana na gumaganda talaga so far. Ayan, so dyan ko siya nilagay dahil may araw naman from dito, opposite side, pagtanghalin tapat. Nandyan siya. So, yan, buhay yan. Definitely mabubuhay yan dyan. Dilig lang ang ano, kasi dito, nauulanan siya. At saka yun pala, regular na didiligan ko siya dahil na may mga ibon dito. So, every time maglilinis ako nung inuman ng ibon, nadadamay siya kasi doon ko tinatapon. So, ngayon, kailangan magkaroon ako ng conscious effort na madiligan siya. Okay? Okay. So, lipat tayo dito. Ayan. So, ito, wala akong ginalaw dyan. Linis-linis lang ng konti. Ayun, meron pa nga natitira eh. Weeding. Dito, so far, yung ating mga ganito na pot na may mga halaman na tinaniman natin experimentally. Anong tawag dito? Si Burrito, si Pendens, at saka si Pickles, so far, thriving. So, na-encourage ako na mag-isip ng iba pang variety ng succulents na maganda itsura sa hanging pot na ganito, kasi marami pa naman akong ganito. Kasi dati naging ganito yung ano nito, puro ganyan. Pero ngayon, pinag-iisipan ko ngayon, kasi katulad nito, maging maganda din siya. Kung hindi lang tinitira ng mga ibon yung gitna-gitna niyang ganyan, no. Tapos pagka nawala na, hindi ko naman napapansin, syempre, nandito ako sa baba. So, ang tingin ko sa kanila is side view. No? Front view lang dito, hindi dito sa taas. So, katulad nito, yan, naubos siya ng ibon, pati itong gitna nito, oh. Naubos siya ng ibon. Tapos ito minsan dahil dito sa mother of thousands na ito, mga anak dyan nag-overtake yung mga growth dyan. So kailangan may conscious effort din ako na mag-weeding na ganito, oh. So anyway, pero kung wala yan, magaganda sila. And then, itong mga to, yung mga maliliit na yan, na hindi na masyadong magaganda, yan naman, may plano ako dyan. Ito, like this one, baka isama ko na siya dito. Kasi ito, may kalbong part siya dito. So, i-combine ko na yan. And then, yun nga, yung mga maliliit na yan,
lalagay ko na siya dun sa PVC planter. Kasi yung PVC planter ko parang yun yung aking nagiging puntahan ng mga pumapangit na, lumiliit na. So yan, yung mga yan. So lilinis tong part na ito. So yun nga, kaya naisip ko na yung ito. Yung ganitong planters na ang ilalagay ko dyan. Hopefully nga makahanap tayo unti-unti ng mga halaman na babagay dyan. And yun nga, isa sa mga isang pillows. Pero kasi ang pillows, maano siya, yung maganon masyado. Mabilis siyang spill over. Hindi katulad ng mga napili kong bago. Magaganda sila. Okay? Okay. And then here, as you can see, yan, nakita niyo dito. Ayan, ang dami nating mga paso na walang laman. Yan po ay mga karamihan yan cactuses na nalusaw, na tuyot. Okay, saan siya galing? Yan, dito. Nung naglinis tayo dito, may mga nakita tayo na mga pumangit na cactus. So far, yung mga nandun sa level na yon, sa second level, okay siya. Etong level na ito, ang medyo merong mga yung parang tipong magsiscales, tapos hindi ko napansin, makita ko tuyot na, yung ganon. Saka dito meron ding 2 o 3 pots na sobrang tanda na or sobrang payat na ng mga succulents na wala na, bumigay na talaga. Okay lang yun, pa isa-isa lang naman, hindi kadamihan. And then itong hallway na ito, yung daanan na ito, naging daanan na ulit kasi nga nawala na yung nandito. Nailagay ko na dito sa kabilang corner sa likod ko. Tapos yung upuan, ayun, nakatayo na yung upuan doon, wala nang nakapatong kasi yun nga, simula nung tinanggal ko yung mga sunset dito, nagkaroon ako ng pwesto para paglagyan ng aking mga propa. So ayan yung mga propa ngayon. Actually, yung cactus na yan, yung black na yan, iaano ko pa yan, ire-repat ko na yan sa mas maliit para magamit ko yung malaking yon para doon sa isang halaman. Kumbaga pag exchange ko lang sila. Okay? So dito ko na po i-end ang vlog. Maraming salamat po. Hope you enjoyed the short update natin dito sa ating CNS Terrace Garden kasi nga talagang na-happy ako dahil nakakalakad na ulit ako hanggang dulo. Nasisilip ko na ulit yung mga nasa side kasi nga may foot space na ako sa floor kasi nga yun nga naayos na naman natin at marami pa tayong maayos, marami pa tayong maisisingit. Ayoko na nung hanggang sahig. So at least magagawan ko ng paraan, nakaka-manage ako, nakakapagpigil, no? At saka at the same time, actually hindi nabawasan din, yung parang na-manage ko lang kasi nga 'di ba nagkaroon tayo ng area sa baba ng mga cactus and agave kung saan nailagay natin sila sa harapan ng ating bahay. Kasi yun yung mga naka-clay pot na. So nabawas ko yun yung super mga malalaki naman. Kaya malaking kaluwagan sila dito sa taas, no? So thank you very much again sa ating mga supporters na laging nandyan. Katulad ng Plant Family at ng Team Promote headed by Nori Ogani Official at ang ating mga kasama dyan na sila Mama Donna.tv, Ate Josephine Bauyon, Weng BT Halamanay, Rolly Sales Vlog, Leia News Garden, A Day with Mama E, Jeremy Hermano, Mami Luz TV, sila Yong's Channel, si Juma Sinas, Cortesty Vlogs, Shining G, Primitive Palzor, Garden of Praise with Jonah, si Plant Heartbeats with Alma. Yan, yung mga tumutulong po sa atin yan, nagsusupport by supporting us all the time, no? And of course, always happy ako dahil nga nandyan kayo lagi na sumusuporta. Thank you very much again. This is Plant Tatay Barry Pantipolo saying bye, Plant Kids.